What's up mga DIYers? Sa mga bagong viewers ng aking YouTube channel. At shoutout din pala kay Anthony Maglasang and Erwin Ibanez na masugid kong subscribers na lagi nakatutok sa aking channel. So ngayon mga DIYers, meron tayong isang gagamuting electric fan. So ito yung electric fan ng stock ko dito sa laundry shop. Dahil nga sa lockdown ngayon or dahil sa enhancement community quarantine na pinapatupad ngayon dahil sa COVID-19. So itong electric fan nila halos maghapon or buong magdamag bukas. Dahil sa sobrang init ngayon, di ba? Nararanasan nyo naman, sobrang init ngayon. Kaya talagang halos lahat ng electric fan, hindi lang electric fan mga staff ko, kundi sa lahat ng electric fan na gamit ngayon, halos 24 oras na bukas, talagang mayroong mga unit na mauuwi na masisira or bibigay dahil walang pahingahan. So parang tao lang din yan, pag sobrang napagod na, masisira, mapapagod, titigil. So itong unit na to, hindi ko pa alam kung ano yung sira nito. Basta ang complaint sa akin ng mga staff ko is parang maingay na raw. So hindi na rin sila gaano makatulog pag gabi kasi sa sobrang ingay daw, kaya hindi na nila ginamit. So check natin kung ano ba yung initial finding natin ito. Pero sa unang hula ko, kung ganun nga kaingay nitong motor nito o yung motor na electric fan, posible ang unang sira na niya yung bushing shaft o yung pinakang bushing ball ng nasa likod nito or yung tsaka sa harap. So check natin. So umaandar pa naman. Pero yun nga, meron yung maingay sa likod. Kung nadidinig nyo. O, bubuksan natin para sigurado kung malaman natin kung ano yung sira niya. So, parang nakita ko na pala yung sira niya. Parang may putol. So parang hindi yata bushing yung sira niya. Pero kalimitan niya sa mga electric fan na medyo maingay na or yung maganit na yung ikot ng ating LC. Kalimitang sira na nun is yung bushing. Katagalan nun, kapag hindi nagamot yung bushing or hindi napalitan, susunod ng masisira doon yung fan motor. So kailangan kapag may naramdaman na kayong ingay sa electric fan or gumanit na yung LC, kailangan nyo ng ipa-repair or ipa-check up sa mga marunong gumawa para hindi na masira ng tuluyan. So ito, nakita na natin kung ano yung nag-focus ng ingay. Tumatama siya dun sa ating motor or dun sa shaft. Nabasag na siya kaya maingay. Ito, natanggalan natin yung isa. So, hindi natin makuha yung kabaak nito, yung kapares nito. Ito yung nabasag eh. So, kailangan din naman natin itong palitan dahil ito yung nagsusupport dun sa rotor ng ating motor para hindi siya pumalo paunahan ng sobra or pumalo ng palikod ng sobra. So, ito yung pinakang stopper niya bago dun sa rotor tsaka dun sa bushing. So, kailangan din naman natin itong palitan. So, meron naman ako mga sirang electric fan pa dyan na luma na hindi na kayang ayusin. So, tingnan natin kung pwede nating makuha yung ibang parts na.
So ito yung nabasag sa ating electric fan. Ito yung pala yung nagko-cause ng ingay. So mali yung una kong hula na baka bushing kaya maingay na. So ito yung bushing. Yan. Ito yung bushing ball. So akala ko ito yung unang sira na o yung loose thread na, or maaring yung ito yung nagkokos minsan na parang maganit na, yung hindi mo na maikot. So kalimitan ito yung pinapalitan eh. Kapag ganun na hindi na maikot yung LC or napakabagalan ng ikot, yung parang pigil na, ito ang kalimitan yun. Una nasisira yung bushing sa likod. So kalimitan kapag pinalitan mo yung harap, usually pinapalitan na rin yung bushing sa unahan eh. Pero usually yung unang laging nasisira itong bushing sa harap, sa likuran pala. So ito yung pinakang nagkokos nga ng ingay, kaya parang sirang LEC na raw ng, or parang tunog na ng motor ng bangka ang ingay. So meron naman tayo isa pang electric fan dyan na hindi pa rin nating nare-repair dahil nga wala tayong mabiling parts. Sira yung motor nun or sunog na. Kaya kukunin na lang natin muna hanggat wala pa tayo mabilang ng parts. Ito yung isang part sa electric fan na hindi natin ma-repair kasi sira yung motor, sunog na. So buti na lang meron pa tayong isang nakatambak na electric fan. So buti na lang meron tayong nakuhang gantong parts, kasi kung wala tayong mabibilhan ngayon, sarado ang mga shops or yung mga repair shop na nagbebenta ng mga parts. So ito mapapaandar pa natin to. So ito naman mapapaandar pa rin naman itong electric fan kahit wala nito. Yun nga lang, kailangan lagi siya nakatungo. Kasi kung nakatilt siya ng pahalang or medyo nakatungo, nakataas, syempre tendency nun itong rotor niya mahuhulog pa kabila. So tatama na yung rotor dito sa malapit sa bushing natin. So hindi pa rin ganang ipaligible na gamitin. Pero kung emergency wala kayong magamit, so kailangan nyo lang nakatilt pababa para hulog yung rotor. Hindi siya halimbawa nakatilt na ganyan, nakataas, mahuhulog yung rotor niya, tatama yung rotor dun sa likod sa may bushing. So kailangan nakalagi siya nakatilt pababa. Kung sakaling nasa kaligtaan lang kayo ng gabi, nasiraan na, o yung wala lang kayong choice na wala kayong magagamit, so temporary use lang yun. So kailangan nyo pa rin dalhin sa mga repair shop para ayusin yung sira. So ito na mga ka-DIYers, naayos na natin ayusin itong electric fan. So check natin kung hindi na talaga maingay. Speed 2, speed 3. So yan, hindi katulad kanina na parang may lagatak na, pero tumatama kung saan. So ang sira pala niya talaga yung pinakang stopper ng rotor ng motor natin. Ito yung nasira. So hindi pala yung bushing. So ganun pa naman, kung sakali yung problema nga ng electric fan is mahirap na umikot or yung parang pigil na, yung parang number 3 na pero yung ikot niya yung parang dahan-dahan muna, tapos katagalan tatakbo. Mas maganda kung hindi nyo nagagamitin yon, i-repair nyo na sa marunong mag-repair para mapalitan na ng bushing. Kasi katagalan nun, sa halip na bushing lang sana yung papalitan nyo, katagalan pati yung motor winding or yung pinakang
yung merong winding ng tanso, papalitan nyo na rin dahil nasunog na pala. So yun yung nangyayari. Kaya kapag meron ng hindi magandang tunog sa inyong electric fan, mas maganda patingin nyo na para hindi lumala yung sira. Kasi yun yung kadalasang nangyayari. Pag nasira yung bushing, yung susunod na masisira na yan yung motor niya dahil nga pigil na yung ikot, umiinit na masyado yung motor winding, nasusunog, so nadadamay. Kaya yun yung malimit na nangyayari sa mga nagpapa-repair ng electric fan. Yung bushing at saka yung motor ang pinapalitan dahil nadamay sa bushing. So yun lang mga ka-DIYers. At sa mga bagong viewers, para maging updated kayo, please subscribe to my channel na Tawiti Boy All Around. At i-click na rin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga pinopost na mga tutorial, personal vlog, cooking vlog, at kung ano pa mang maisip akong may vlog sa YouTube channel ko. So once again, salamat sa inyong pagtutok.